Hello everyone, magandang umaga. Pati na rin sa mga nasa online po ngayon, sa mga live viewers at ng mga nakasubaybay, at mamaya sa mga manonood po ng replay. Nakakamangha ang hiwaga ng Panginoon kasi kahit po nagmula tayo sa iba't ibang dako ng Pilipinas at ng buong mundo, pinag-iisa niya tayo sa kanyang diwa sa pamamagitan ng Santa Misang ito. Kahit galing tayo sa iba't ibang puok at dako. Gusto ko po sana bigyan ng attention sa ating pagninilay yung sinabi ni Jesus na dumating daw siya hindi para magdala ng kapayapaan, kundi para magdala ng tabak or the sword. I have come not to bring peace in the world, but the sword. Kasi alam niyo po pala, simula pa ako ng high school, I think una ko narinig ito sa misa back when I was second year. And I have to be honest, for nang narinig ko ito, it was shocking for me. That time pa naman ng high school ako, uso yung kanta ni Michael Jackson na Heal the World. Heal the world. Heal. Tapos ngayon naman si Jesus, He will come to bring sword. Sa back in high school, yung utak ko hindi pa gaanong maraming laman. So who will not be shocked? Naisip ko nga kung kasama ba talaga ito sa turo ni Jesus o baka napadpad lang dito sa Biblia. But I think there must be a reason why God put it here from the first place. Meron siyang gustong iparating sa ating mensahe. And today we are going to dig upon it. Kasi alam niyo po pala, pag narinig ko yung salitang sword, ang unang lumalabas sa aking isipan, si King Arthur, yung Legend of King Arthur. Kasi nabata ako, nanood ako ng cartoon, si King Arthur may mga sundalo siya, and being as a king, lagi siya may sword dito sa tabi ng kanyang hip. Yung sword means weapon. Pero alam niyo po pala, ang Tagalog ng sword ay tabak or bolo. So in short, pag sinabing sword, anything like a knife that can be used for weapon or to cut, manghiwa o panggupit. At the most important po pala sa part ng isang sword or bolo or tabak, yung kanyang talim, the blade. At ang main purpose po ng blade is to cut us through, to cut through. Kahit po sa mga sculptor, dapat yung kanyang pansinsil ay dapat matalim, to cut through the woods and the stones. In short, when Jesus said, dumating ako, hindi para magdala ng kapayapaan, but a sword, ang point niya naman, because He will come to cut through us. May mga bagay na gugupitin, may bagay na mga hiwain, yung mga ilang-ilang bagay sa buhay natin para siya makadaan at makapasok sa ating buhay. I remember po pala, back in 2006, kaming may party po pala sa pagpapari namin, napupunta kami ng Mindoro. Kasi nandoon for 1 year yung aming tinatawag na yung novitiate. Tapos part ng yung novitiate namin, 2 weeks, makikipamuhay kami sa mga mangyan. Na-assign ako sa kabundukan ng kabundukan. Tapos may dalaw palang bagay na dapat dalhin po pala sa kabundukan. Una, dapat mayroon kang saklay. Kasi di ba ang bundok, hindi siya patag. Usually, you will be out of balance. So, dapat may saklay ka. And it's a big help. Pangalawang dala, dapat may bolo ka na matalim. Kasi minsan dadaan ka sa isang way, ang masukal pala ito, maraming mga sanga, maraming mga matinik na halaman, dahon na makakati, mga talahib, mga baging, yung mga vine na tumigas, at matalahib. So, to be able to enter that place, you have to cut through para makadaan ka. I hope you can understand what to be able to enter, to make a way. So dito po papasok
ang mensahe ni Jesus para sa atin. Many times, yung pagka-Kristiyano natin, hindi po siya buhay na parang hayahay. There will be times that the Lord, it's necessary to shake us up, that sometimes life will be discomfortable for us. Pero it happened for a purpose, para po siya mas lalo makapasok sa buhay natin. There's a need to cut things in our lives. Kaya nga po sana, I invite you when you look back sa buhay ninyo, sa nakaraang mga buwan, taon, siguro mayroon kayong makikita ng mga plano sa buhay ninyo dati, mga bagay na gusto mangyari sa buhay, mga inaasam, o mga tao na gusto manatili sa buhay ninyo. Ngunit, sa nakaraan yun, kung ngayon, titin natin, wala sila. May mga plano tayo hindi natupad sa buhay natin. May mga bagay at gamit na baka nawala. May mga tao na nilisan tayo. At first, siguro we'll be disappointed and frustrated for what happened. Pero today, we are being invited to ask deep within ourselves, bakit kaya ako dito dinala ng Panginoon sa punto ng buhay ko ngayon? Bakit ito ang binigay? Bakit siya nawala? Bakit siya ang dumating? Kasi alam niyo kung bakit. Kasi ang Panginoon pa rin masusunod, ang kanyang kagustuhan. His goodness, love, and divine plan will cut through us like the sword. Because He will be the one to shape us, to shape our lives. Kaya nga minsan, sana dumating na rin sa dasal ninyo, na minsan sumagi ang ilaw, Lord, kaya pala, at salamat sa mga nangyaring iyon. Things were falling into places because God is cutting His way through like a sword. Kahit sa una, you were shaken and discomforted, but the Lord manifested His purpose and wisdom later on. Kaya nga po ang imbitasyon po sa atin ngayon, nasaktan man tayo sa ating mga pinagdadaanan, pero just hang on. Dumadaan lang ang Panginoon. And after all, God is speaking to us. We hear His voice louder, especially the moment when He is actually writing His plan for our lives. Because God is using to build His grand plan for us from our sorrows, from our pains, from our anger, from our hurts, even disappointment and frustration. At kung di nyo po nahalata, though they are painful, these things that we are undergoing, but they are forming the best part of us. They serve us for inspiration. And for sure, for the Lord, these things are useful. Galing lang po pala ako sa bakasyon for 3 weeks. Yung pag-uwi ko pala ng 3 weeks ago sa bakasyon sa Bicol, I really took that opportunity with a purpose. Kasi yung before that bakasyon, for 1 year and 6 months na po dito sa Manila, I feel already so drained. In my own way bilang tao, I have my own highs and lows. Siyempre, di kami busy, I can also listen to myself na parang I have my own frustration and share of disappointments. And I think God is also finding His way to purify me. So para to listen more, I went for vacation. Tamang-tama, pag 2 days kong pagdating doon sa Bicol, na-announce doon sa aming katedral, may isang pari pala na mag-celebrate ng kanyang 40 years na kapagkapari. So nag-attend ako. I don't want to miss the occasion. Alam niyo yung homily ng pari. Yung pari, hindi siya yung nag-celebrate, ang pinahomily niya, yung batang pari. At yung batang pari na yon, for me, made a very beautiful homily. Sabi, ang 40 years pala, ang tawag dyan ay ruby. Ruby is a stone, gemstone. Ay tinan nyo po pala dyan sa screen ninyo sa mga nasa online. Lalabas po dyan ang
picture ng ruby. Yung sa left side po ng ruby, makikita nyo dyan, yung tinatawag na kakamina pa lang sa lupa. Ito palang ruby, pagaling sa lupa, kakamina, para lang siyang karaniwang bato. It has many rough edges. Pero kailangan dumaan itong ruby stone sa isang jeweler para siya'y ikat, to polish, and to rub para lumabas po yung pagkakinang niya. So, yan po ang point ng nasa photo. Sabi po nung pari nag-homily, tulad din ng buhay nung pari na 40 years nag-celebrate, sabi niya, siguro Father, ng 1 year ka sa pagkapari mo, for sure you must have also plenty of rough edges like a ruby. Kasi namina ka ng Panginoon out from the ground. Galing ka sa lupa. Tulad natin, lahat tayo galing sa lupa. We have also plenty of rough edges. Pero sabi ng pari nag-homily, pero Father, binuksan mo ang buhay mo sa hiwaga ng Panginoon. You allowed God to cut through you, to polish you and rub you for the past 40 years. At alam niyo po pala, sa pag-shape ng isang ruby, 50% ng kanyang stone mawawala yung 50%, pero is a beautiful lost because to bring out the best in you. Like a gem, tayo din po lahat ngayon, kahit yung lector, sa Ate Susan, all of you, like all of us, we do have our own share of rough edges through the years. But God was so graceful. He worked on us. He polished us through and through like a sword cutting through us. Kaya po ang message po sa atin to close this homily, una, your buhay mo mismo is like a gemstone. Believe me. If some of you feel bad about yourself right now, they are just like your rough edges. You are bad about your failures, your background as a person, or simply you felt stagnant of the moment. But believe me, there is a jewel in you, something to shine. Pero for the jewel to shine, to come out of you, in prayer, allow God to work on you, to work on your mind, to work on your heart, to work on your soul. Allow Him to put order, allow Him to put light and teach you and instruct you according to His ways. And along this process, please be very, very patient. Kasi yung pari nga na si Monsignor, 40 years bago naging ruby. So it does not happen overnight because God has His own proper timing. Many times, peace comes in the midst of the cutting and polishing our rough edges. Peace is an ongoing. Kaya po sana next time, if there's a bad situation coming into your life or good situations, and you feel happy or disappointed, irritated, you feel down, watch how God is doing the process of bringing the best in you. So don't give up easily. Don't give up on yourself when you see things, there is chaos, because God may or will is only in the process of preparing you for a great breakthrough. God bless everyone.